mga kalakwatsa, Jesse po ang inyong senior lakwatsero at welcome po sa pinakabagong episode dito sa ating channel. For this episode mga kalakwatsa, we are proud to present ang nakabibighaning ganda ng San Pablo City sa Laguna. Looking for a quick weekend getaway malapit lang sa Metro Manila kung saan nagtatagpo ang preskong simoy ng hangin, rich history at magandang kalikasan? Welcome back to the channel mga kalakwatsa. Today, biyahe tayo to explore San Pablo City, Laguna, ang sikat na City of Seven Lakes. Matatagpuan sa southern part ng Laguna, ang San Pablo ay isa sa mga pinakalumang lungsod sa buong Pilipinas. Nakalugar ito sa paanan ng Mount Banahaw, Mount Cristobal at Mount Makiling. Kaya naman, maaasahan mo ang mas malamig na klima at napakalunti ang paligid. Isa rin itong major commercial at cultural hub sa Southern Luzon na nagpapakita ng balance sa pagitan ng modern countryside living at ng sarili nitong pamanat kasaysayan. Kilala ang San Pablo City sa Laguna sa kanilang 7 crater lakes. Ang mga volcanic lakes na ito ay mga natural wonders at pinakapuso ng turismo at kultura sa lungsod. Bukod sa kalikasan, mayaman din sa kultura ang San Pablo at sa mga local delicacies, kaya tara, sama kayo sa episode namin ito sa aming pagtuklas sa magagandang tourist spots dito sa San Pablo City ng Laguna. Uy mga kalakwatsa, kung nagustuhan niyo po ang video namin ito, please like and share to your friends and loved ones. At hinihingi po namin ang inyong suporta. Please subscribe to our channel, hit the subscribe button, kasama na din po ang notification bell para lagi namin kayong naipapasyal at nadadala sa magaganda at exciting destinations dito sa ating channel. So ano pang hinihintay natin mga kalakwatsa? Tara! Let's explore San Pablo City dito po sa Laguna. Lakwatsa na tayo! Let's go! Magandang araw po sa inyong lahat mga kalakwatsa at today, nagbiyahe tayo ng mahigit 2 oras para makarating sa ating unang destination dito sa San Pablo City sa Laguna. Dito na po tayo sa Bato Springs Resort, located po dito sa Barangay San Cristobal. Kung pagod ka na sa init ng city at sa paulit-ulit na swimming pool, Bato Spring Resort is the answer. It's not your typical resort na puro semento. It's a natural spring resort nestled at the foot of Mount Banahaw and Mount San Cristobal. Highlight dito ay ang kanilang mga pools na galing mismo sa natural springs. Warning lang mga kalakwatsa, ang tubig dito ay super lamig. Parang naliligo ka sa pitsil ng service water na may yelo. Perfect para sa summer heat. Welcome po dito sa Bato Spring Resort. Ito po ang kanilang entrance fees, 200 pesos for day tour at 300 pesos naman kung balak nyong magstay overnight. Sa entrance, bubungad sa iyo ang isang lush sanctuary na tila ba naging gateway papunta sa ibang mundo. Hindi lang ito basta gate, it's a preview of the relaxation that awaits you inside. At heto na tayo sa isa sa highlight ng inyong pagbisita dito sa Bato Spring Resort. Ito ang kanilang nature pool. Ito ang most photographed spot dito sa Bato Spring Resort. Mayroong magandang waterfall feature na nagbibigay ng constant flow ng fresh water sa pool. Nakaka-relax ang tunog ng agos nito habang bumabagsak sa mga natural rock formations. Kung hanap nyo ay mas structured na swimming area pero gusto nyo pa rin ang preskong vibe ng kalikasan, ang tiled swimming pool sa Bato Spring Resort ang saktong spot para sa inyo. Ang highlight ng area na ito ay ang man-made waterfalls na tuloy-tuloy ang agos pababa sa pool. Ang ganda ng bagsak ng tubig mula sa mga stone balls na nagbibigay ng relaxing sound at nature massage feel habang kayo ay lumalangoy. Ang pinaka-special dito ay ang katotohanan ang pool ay not chlorinated. Perfect itong bonding spot para sa pamilya na gustong maranasan ng lamig ng spring water sa isang comfortable setting. At ang mga bilas na ito ay siya ninyong magagamit kung sakaling gusto nyong mag-overnight stay dito sa Bato Spring Resort para lubos ninyong ma-enjoy ang inyong swimming
with commune with nature experience. Yung lamig ng tubig na galing mismo sa bundok, talagang magigising ang ses-ses mo. It's more than just a swim, it's a chance to truly commune with nature and find your inner peace. Ang relaxing ng ambience, yung simoy ng hangin, at yung rustic charm ng paligid, sobrang worth it ng biyahe. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-ready na ang swimming gear at yayain na ang buong pamilya o barkada. Tara na dito sa Batos Springs Resort ng San Pablo, Laguna. Meron po kaming separate vlog ng Batos Springs Resort para mapanood nyo po siya in full details. Ito po ang link at ang full vlog po ay makikita nyo din dito sa listings ng mga video dito sa ating channel. After mag-swimming at libutin ang Batos Spring Resort, nagutom kami. At ang perfect destination walang iba kundi dito sa Sulyap Art Gallery Cafe and Restaurant, just a 30 minutes drive from Batos Springs Resort. Ang Sulyap Art Gallery and Cafe, mga kalakwatsa, dito sa San Pablo, Laguna, isang place na literal na portal to the past. A 2-hectare property na punong-puno ng history at old world charm. Ang main attraction dito ay ang kanilang mga restored ancestral houses. Imagine itong mga bahay na bato na nakikita ninyo, galing pa sa iba't ibang parts ng Luzon. Nuuuli rito para ma-preserve ang kanilang ganda. At syempre, ang highlight ng visit ay ang kanilang traditional Filipino cuisine. Dito sa Sulyap, hindi ka lang busog sa pagkain, busog din ang mata mo sa sining at kultura. Talagang bawat sulyap mo, may kwento. Ito po ang kanilang malawak na parking area at pagpasok nyo pa lang sa compound, sasalubungin na kayo ng isang tanawin na parang kinuha sa lumang pelikula. Ang main restaurant building nila ay isang napakagandang 2-story ancestral house na talagang resurrected from the past. Makikita nyo sa labas ang classic bahay na bato style, matibay na stone wall sa ground floor at antique wooden panels naman sa taas. Mostly classic Filipino dishes ang sineserve nila dito na talaga namang panalo sa sarap. During our stay, umorder kami ng sinigang na liempo na nakakakiligang asim at sarap. Ang crunchy at may ang sarap na sisig, ang very flavorful na pakbet ay di rin namin palalampasin, at para sa aming refreshments, umorder kami ng melon shake at tamang tamis at lamig na lemon iced tea. Sobrang peaceful at talagang mapaparelax ka dahil malayo sa ingay ng Luzon. Definitely, ito ang definition ng staying in style with a historical twist. Meron po kaming separate vlog ng Sulyap Gallery Cafe and Restaurant para mapanood nyo po siya in full details. Ito po ang link at ang full vlog po ay makikita nyo din sa listings ng mga video dito sa ating channel. After ng very tiring pero masaya at fruitful day, it's time to relax, rest, and recharge. And the best way to spend your staycation dito sa San Pablo, Laguna, just 30 minutes drive from Sulyap Art Gallery Cafe. Dito po syempre sa Carla's Farm Garden, Kawabat and Staycation, located po dito sa Barangay Santo Angel. Kung naghahanap ka ng sign para mag-unplug at tumakas muna sa stress ng city life, ito na yon. Ang Carla's Farm Garden sa San Pablo, Laguna is the ultimate provincial feels destination na hindi mo kailangang dayuhin ng sobrang layo. It's a garden staycation concept kung saan literal na napaliligiran ka ng mga halaman, puno at sariwang hangin. Perfect siya para sa mga gustong mag-reconnect sa nature nang hindi nagsasakripisyo ng comfort. Welcome to Carla's Farm Garden, Kawabat and Staycation. Ito po ang kanilang parking area. Pagdating sa Carla's Farm Garden, ang sasalubong sa inyo ay ang refreshing na probinsya vibe na sobrang layo sa gulo ng Manila. Ang buong paligid ay literal na lush green garden. Dito naman po tayo sa tagpuan sa Pitong Lawa, isang relaxing, peaceful, and kakaibang dining corner dito sa Carla's Farm Garden. Makikita sa bandang ibaba nito ang isang maliit na ilog at bukal
kung saan may dumadaloy na malamig at sobrang linaw na tubig. Umaagos ito pababa hanggang sa maliit nilang ilog at munting batis. Meron din sila ditong bamboo dining area kung saan mararanasan mong kumain habang nakababad sa malamig na tubig ang iyong mga paa. O di ba? Talaga namang kakaibang dining experience ang inyong mararanasan dito sa tagpuan sa Pitong Lawa ng Carla's Farm Garden. At this point mga kalakwatsa, welcome to the farmhouse, ang staycation venue na pinagmamalaki ng Carla's Farm Garden. Para itong bahay ni Lola sa probinsya pero with a modern touch. Ang interior ng farmhouse dito sa Carla's Farm Garden ay idinisenyo para sa isang comfy and maaliwalas na staycation experience na nagbibigay ng homey feel sa gitna ng kalikasan. Ang loob ay simple at malinis na nagbibigay ng private at quiet na environment. Kahit nasa probinsya, ang mga kwarto ay mayroong malalambot na kama, malinis at very spacious ang mga rooms nila dito. At heto pa, air-conditioned ang rooms para todo to the max ang inyong comfortable stay. Heto na tayo sa tampisawan sa ilog, ang dipping pool ng Carla's Farm Garden kung saan para kayong naliligo sa gitna ng isang paraiso. Isa ito sa magiging highlights ng inyong stay dito sa Carla's Farm Garden. Okay mga kalakwatsa, time check, it's almost 6:30 PM dito sa Carla's Garden dito sa San Pablo City sa Laguna. Halos patapos na po ang ating first day of stay. Pakita po namin sa inyo ang ambiance sa loob ng resort at farm garden pagka ganitong gabi na. Meron po kaming separate vlog ng Carla's Farm Garden, Kawabaten Staycation para mapanood nyo po siya in full details. Ito po ang link at ang full vlog po ay makikita nyo din dito sa listings ng mga video dito sa ating channel. Good morning mga kalakwatsa. It's our second day dito sa Carla's Garden, Kawabaten Staycation dito po sa San Pablo City sa Laguna. It's a brand new day, a brand new hope, brand new beginning, and we thank the Lord for all of these blessings. Rise and shine mga kalakwatsa. It's our second day dito sa San Pablo City sa Laguna. After mag-breakfast, naligo na kami para ready sa ating second day lakwatsa. And for our first destination, konting kembot lang dahil super duper lapit lang nito from Carla's Farm Garden. Welcome po dito sa Diwata Nature Resort dito pa rin sa Barangay Santo Angel. Kung gusto mo lang mag-slow down at takasan ang routine ng everyday life, kailangan mo itong mapanood. Welcome to Diwata Nature Resort dito po sa San Pablo City sa Laguna. Dito, mapapakinggan mo ang calming nature sounds habang nagre-relax sa ilalim ng mga puno. From unique glamping dome stays with an outdoor bathtub to an infinity pool with a view, napaka-peaceful ng sanctuary na to. Masarap din ang kape sa kanilang garden cafe habang ninanamnam ang sariwang hangin. Mapagdiwatang araw sa inyong lahat at samahan nyo akong mag-unwind sa paraisong ito. Mula parking area, madadaanan ninyo ang maluwang nilang open spaces kung saan may dalawang mini electric jeep kayong makikita. Super cute ang mini jeep nila dito na isang iconic symbol syempre ng mga Pilipino. Pwede pong sakyan yan para maikot ang paligid ng Diwata Nature Resort. Magagandang garden, treehouse at mga swing kayong magagamit sa inyong pag-iikot sa loob ng nature resort na ito. Full of greenery at relaxing ang kapaligiran. Nakaka-amaze ang koi ponds nila dito
At the center of the resort ay ang fish pond na mistulang lake na sa laki. At perfect background at photo spots sa inyong pagbisita. Sa paligid ng fish pond ay madami kayong tables and chairs na magagamit. Dito pwede kayong mag-relax, tumambay at syempre para kumain. Kayo na ang pumili kung saang spot ninyo gustong i-appreciate ang ganda ng lugar. This point mga kalakwatsa, dito na tayo sa malawak na outdoor pool ng Diwata Nature Resort. Maganda ang setup dito dahil perfect match ang lamig ng tubig sa nakaka-relax na vibe ng kalikasan. Mayroong 3 magkakahiwalay na pool na pwedeng pagpilian kaya hindi siksikan. Kung ang hanap mo naman ay proteksyon sa araw o ulan habang nagre-relax, ang ground floor ng indoor pool sa Diwata Nature Resort ang perfect spot para sa'yo. Pagpasok mo pa lang, sasalubungin ka na ng malaki at malinis na main pool. Dahil indoor ito, fully shaded ka kaya't walang ka-stress kahit matindi ang sikat ng araw sa labas o biglang umulan. Tamang-tama para sa mga ayaw mangitim o gustong mag-night swimming ng komportable. Ang highlight ng ground floor ay ang main indoor pool na may controlled heating system. Ang tubig ay maintained sa saktong init na nakaka-relax ng kalamnan. Sobrang sarap magbabad dito para matanggal ang stress at stiff muscles pagkatapos ng mahabang biyahe. Next namin pinuntahan ay ang malawak nilang lagoon pool. Parang isang nakatagong paraiso o hidden tropical paradise. Ang ganda dito mga kalakwatsa dahil may pa-waterfalls effect na bumabagsak diretso sa pool. Ang Diwata Nature Resort ay nag-o-offer ng overnight stay dito sa kanilang glamping area. May mga luxurious dome tent with private dipping pool surrounded by nature, kaya tiyak na todo ang relaxation at enjoyment nyo dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Isang buong adventure at relaxation ang naghihintay sa inyo dito sa Diwata Nature Resort. Pagsama-sama tayong mag-relax, mag-recharge at gumawa ng mga hindi malilimutang alaala dito sa Diwata Nature Resort. See you all here mga kalakwatsa! Meron po kaming separate vlog ng Diwata Nature Resort para mapanood nyo po siya in full details. Ito po ang link. At ang full vlog po ay makikita nyo din dito sa listings ng mga video dito sa ating channel. Craving for Japanese food kagaya ng sushi, gyoza, ramen at iba pa? After malibot ang Diwata Nature Resort, yes! Perfect itong sunod nating lakwatsa. Welcome po dito sa Izanami Cuisine. No need to travel far dahil nasa loob lang po siya ng Diwata Nature Resort. Isang hidden Japanese dining spot na matatagpuan sa loob ng Diwata Nature Resort sa San Pablo City sa Laguna. Welcome po dito sa Izanami Cuisine. Bagay na bagay ito sa mga nature lovers dahil ang restaurant ay may traditional Japanese tea house design na napaliligiran ng luntiang mga puno at relaxing water features. Sobrang cozy at instagrammable ng buong lugar kaya perfect ito para sa mga romantic dates, family gatherings o simpleng weekend getaway kung saan gusto mong mag-relax habang nag-e-enjoy ng authentic Japanese comfort food tulad ng ramen, sushi, sashimi, teppanyaki at marami pang iba. Japanese Filipino fusion restaurant and ramen bar located po mismo sa loob ng Diwata Nature Resort. Kahanga-hanga ang outdoor ambience ng Izanami Cuisine with ultimate zen ambience at traditional Japanese tea house design. Relaxing, naturistic, at super instagrammable dahil pinagsama nito ang Japanese aesthetic at ang green tropical scenery. And that's it for our dining experience here at Izanami Cuisine. Grabe mga kalakwatsa, sulit na sulit ang biyahe. Hanggang sa napakasarap na ramen, isang malaking check ito sa food trip bucket list ninyo. Kaya kung naghahanap kayo ng susunod ninyong weekend getaway o date spot, drive na kayo papunta rito. Meron po kaming separate vlog ng Izanami Cuisine para mapanood nyo po siya in full details. Heto po ang link at ang full vlog po ay makikita nyo din sa listings ng mga video dito sa ating channel. Another day ng masaya at memorable na pamamasyal sa ating second day na lakwatsa dito sa San Pablo City sa Laguna. At para makapagpahinga at makapag-relax from a busy day, dito naman tayo magstay sa isang lakeside resort
located po sa tabi ng Palakpakin Lake. Welcome mga kalakwatsa dito sa Ernest Hideaway Resort. Craving a quiet escape from the toxic city life? No need to drive too far mga kalakwatsa. Hidden right in the heart of San Pablo, Laguna, welcome to Ernest Hideaway Resort. It gives visitors a direct, breathtaking view of both the lake and Mount Cristobal. Super unique ng rustic vibe dito. Perfect combination ng refreshing outdoor swimming pool at calming nature layout. Searchable naman po ang place sa Google Maps kaya hindi kayo maliligaw. Along the road, makikita nyo na ang signage ng resort at heto po ang kanilang spacious parking area. Matatagpuan ito mismo sa tabi ng Palakpakin Lake, isa sa tanyag na 7 lakes ng San Pablo City. Paglabas ng Felicity Hall ay ang kanilang main garden area. Yung garden chairs, mga stone pots at lampposts ang nagbibigay ng rustic touch na tamang-tama for a laid-back mood. This point mga kalakwatsa, pakita namin sa inyo ang ating accommodations. Room tour po tayo ng family room ng Ernest Hideaway Resort. Mayroong queen size bed na very comfortable, plus may pull-out bed pa po yan for more sleeping capacity. This family room can accommodate up to 5 persons per resort listing. This family room has its own toilet and bathroom provided, so no need yun nang lumabas for your hygiene and personal cleaning needs. Type nyo bang magluto ng inyong mga sariling pagkain during your stay? Nako, perfect sa inyo ang kanilang fully functional kitchen. May refrigerator, may sink, plates, pans, at iba pang kitchen utensils kaya hassle-free ang inyong dining experience dito sa resort. Kakain sa kanilang mahabang wooden table na may overlooking view ng Lake Palakpakin. Kaya naman, perfect spot ito, lalo na kung breakfast dahil kasabay ng inyong paghigop ng mainit na kape ay maririnig naman ang mga huni ng ibon na parang musika sa isang magandang umaga. Nagkaroon kami mga kalakwatsa ng chance na ma-meet ang very accommodating owner ng Ernest Hideaway Resort, si Sir Jimmy. At binigyan pa niya kami ng papaya na pinitas mula mismo sa mga tanim nila. At this point mga kalakwatsa, pakita namin sa inyo ang iba pang type of accommodations na ino-offer ng Ernest Hideaway Resort. Kasama si Ate Judith ang kanilang maasikasong staff, pinakita niya sa amin ang standard room at ang deluxe room. Ang mga rooms po na ito ay akma para sa mas malalaking group o pamilya. For complete details and updated rates, i-attach ko po ang official Facebook page link ng Ernest Hideaway Resort para sa inyong booking at iba pang inquiries. Isa sa magiging highlights ng inyong stay ay ang spacious swimming pool area ng Ernest Hideaway Resort. Habang lumalangoy ka, kitang-kita mo ang panoramic view ng calm water ng lawa, pati ang view ng Mount Banahaw at Mount Cristobal sa background. Another highlights ay ang lakeside view dito sa Ernest Hideaway Resort. Situated sa tabi mismo ng sikat na Palakpakin Lake, imagine waking up to slow mornings with a stunning view of the lake and Mount Cristobal. Guided boat tour ay nag-o-offer din sila dito para ma-explore nyo ang kagandahan ng Lake Palakpakin. At pwede rin syempreng mag-fishing. Meron po kaming separate vlog na ginawa sa Ernest Hideaway Resort para mapanood nyo po in full details ang aming staycation experience. Heto po ang link at ang full vlog po ay makikita nyo din sa listings ng mga video dito sa ating channel. O ayan mga kalakwatsa, kung nagustuhan ninyo ang ating paglibot sa magagandang tourist spots, relaxing lakeside resorts at masasarap na kainan dito sa San Pablo City sa Laguna,
Mag-comment na rin kayo sa ibaba kung alin sa mga napuntahan natin ang mga pinakagusto ninyong bisitahin. Hanggang sa muling pamamasyal, ingat kayo at kita-kits sa susunod nating mga lakwatsa. Maraming salamat po mga kalakwatsa sa inyong suporta at panonood. We appreciate your support po sa aming channel. And till our next episode, bye-bye for now. God bless you all.